Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, pagkarating sa hospital, agad nang dumiretso si Sakuragi sa information desk. Agad namang sinabi ng nurse na nasa operating room pa rin ito. Napaupo si Sakuragi sa semento habang inaabangang matapos ang doktor sa pag-oopera sa kanyang lolo. Nakatulala lamang si Sakuragi habang may mga luhang tumutulo sa mata nito. Dumating si Lee kasama si Rukawa. "Tol," ani ni Rukawa sa kaibigan. Automatic namang pumikit at humahagulo si Sakuragi nang marinig ang boses ng kaibigan niya. Naupo si Rukawa sa tabi ni Sakuragi bago ito tinapik-tapik sa balikat. Humagulhol naman si Sakuragi. Ramdam ni Rukawa ang bigat at sakit na dinadala ni Sakuragi habang pinagmamasdan nitong umiiyak. "Nag-iisa na lang si Lolo na natitirang pamilya ko. Sa oras na mawala rin siya, ano na lang ang gagawin ko?" Umiiyak na ani ni Sakuragi at muling humagulhol ng iyak. Tinapik-tapik lamang ni Rukawa ang kaibigan sa balikat. Nakatiimbagang lamang nakatingala si Rukawa mula sa kisame. Hinahayaan ang kaibigan na umiiyak at ilabas lahat ng bigat na nararamdaman nito. "May hinala ka na ba kung sino may kagagawan nito?" tanong ni Rukawa sa mahinang boses. Umigting naman ang panga ni Sakuragi at matalim na tumingin sa pader na nasa harapan nila. "Iisa lang naman ang alam ko na maghihiganti sa lolo ko eh. Ang Kotaro na iyon, siya lang ang may kakayahan na gumawa nito." Galit na bulalas ni Sakuragi kay Rukawa. Bumuntong hininga si Rukawa bago tiningnan ang kaibigan. Subalit tumagos ang paningin niya sa babaeng nakatayo sa gilid ni Sakuragi. "Anong sabi mo? Pinagbibintangan mo ba ang daddy ko sa nangyari sa lolo mo, Sakuragi?" Agad na tumayo si Rukawa. Samantalang tamad namang tiningnan ni Sakuragi si Aki habang umiiyak. Hirap na tingnan ni Sakuragi ang nobya. Humingi ng konting pangunawa sa nararamdaman niya ngayon. "Aki, umalis ka muna. Umuwi ka na," ani ni Rukawa sa kapatid. Ngunit umiling si Aki sa kapatid. "Sagutin mo ako, Sakuragi. Pinagbibintangan mo ba ang daddy ko sa nangyari sa lolo mo? Sumagot ka!" Sigaw ni Aki kay Sakuragi. Muling tumingin si Sakuragi kay Aki na nawala na ang kalmadong tingin nito. Napalitan na ng galit at malamig na titig. Nagulat si Aki sa nakikita niyang ekspresyon at titig ng kanyang nobyo sa kanya. Punong-puno iyon ng galit, puot at paghiganti. Halo-halong emosyon na halos hindi makapaniwalang magagawa ni Sakuragi na gawin ito sa kanya. Naputo lang ang pakipagtitigan ni Aki at Sakuragi nang humahangos na si Butler Lee ang dumating. "Sir Sakuragi, alam na namin kung sino ang may kagagawan at kung sino ang nag-utos na gawin iyon sa lolo nyo." Nangilabutan silang tatlo sa paraan ng pagtitig ni Sakuragi bago walang emosyong ibinigay ang buong atensyon kay Lee. "Sino?" Muling nangilabutan si Lee sa inaakto ng kanyang amo. Napalunok siyang napatingin sa nobya ni Sakuragi bago bumuntong hininga ng malalim. "Nagngangalang Hayashi. Kotaro po." Bulalas ni Lee. Napaupo naman si Aki sa semento na ikinagulat naman ni Rukawa. Paalis na sana si Sakuragi nang tawagin siya ni Aki habang umiiyak. Huminto sa paglalakad si Sakuragi, subalit nakatalikod siya dito. "Please, huwag mong papatayin ang daddy ko. Please, Sakuragi, para na lang sa akin." Pakiusap ni Aki kay Sakuragi. Ngunit mas lalo lamang naiyak si Sakuragi sa pakiusap ng kasintahan. "Ang unfair.
Sinaktan ng ama mo ang nag-iisang taong mahal ko. Tapos, ipapakiusap mo sa akin na huwag kong sasaktan ng daddy mo. Umiiyak na ani sa sariling isipan ni Sakuragi. Nadudurog ang kalooban niya habang pinapakinggan ang iyak ng kanyang nobya. Subalit, ang lolo niya ang nag-iisang tumatanggap at nagmahal sa kanya. Ang nag-iisang pamilya na meron na lamang siya. Iyon ba ang tingin mo sa akin, Aki? Papatayin ko ang ama mo. Siya ang nagkasala. Nag-aagaw buhay ang lolo ko sa loob ng operating room para lumaban. Tapos, ipapakiusap mo sa akin na huwag kong sasaktan ang tatay mo. Ang selfish mo, Aki. Napakamakasarili mo. Ani Sakuragi bago ito naglakad paalis. Samantalang, humagulhol naman si Aki. Inalalayan naman siya ni Rukawa. Sir, nandito na ho tayo. Pagbibigay alam ni Lee kay Sakuragi nang marating na nila ang budigang pinagdalhan kay Kotaro. Bumaba si Sakuragi na walang sabi-sabi bago tiningnan si Lee. Tumango naman si Lee na naiintindihan ang gustong iparating ng kanyang amo. Naghintay si Lee sa labas ng lumang budiga. Napatingin ang lahat ng kalalakihan kay Sakuragi. Nang makita nila itong paparating ang ilan ay yumukod at iyong iba naman ay tumango. Hindi lang pala nag-iisa itong Kotaro. Kasabwat niya rin ang ilang delikwente na estudyante sa Osaka University. Mukhang kilala ka rin dahil sa bukang bibig pa kanina pa. Saad ni Dos na lumapit kay Sakuragi. Hindi pinansin ni Sakuragi ang pinagbungad ng informasyon ni Dos sa kanya. Nasa isip lamang ni Sakuragi kung sino ang gumawa nun sa lulo niya. Sino iyong gumawa nun sa lulo ko? Tanong ni Sakuragi na wala ng paligoy-ligoy pa. Nabigla si Dos sa agarang tanong nito. Mukhang nagmamadali talaga si Sakuragi. Kaya tinuro na lamang ni Dos ang sospek. Nilapitan ito ni Sakuragi at walong ano-ano'y sinapak niya ito ng malakas sa mukha. Dahilan para mapahiga ito sa semento. Napasinghap ang karamihan sa nakita. Dahil na rin sa galit ni Sakuragi ay wala na silang nagawa pa kundi ang manood. Patuloy pa rin pinagsisipa at pinagsusuntok ni Sakuragi ang lalaki kahit na nahimatay na ito sa isang suntok lamang kanina. Wala namang nagtanggang umawat dahil baka magalit si Sakuragi pag nangialam sila. Hinintay na lamang nila na matapos ang ginawa ni Sakuragi. Ngunit nahihintakot-takutan sila sa maaaring mangyari dito dahil baka makapatay ang kanilang kaibigan. Sakuragi, nahanap na rin namin ang lalaking may tato sa kanang kamay. Saad ni Ono na ikinatigil naman sa ere ng kamao ni Sakuragi. Nakatiimbagang lamang si Sakuragi ng ilang segundo bago muling sinuntok ang lalaki sa mukha. Tumayo naman si Sakuragi at walang buhay na tiningnan si Ono. Siya iyong ipinapakiusap sa amin ni Lee na hanapin kasabay na paghahanap sa mastermind na gumawa sa lolo mo. Doon kumunot ang noo ni Sakuragi. Walang nakaalam na may ibang kinakausap sa Sakuragi ng mga kaibigan. Paano nalaman ni Lee ang tungkol kay Ono at Dos? Tiningnan ni Sakuragi ang lalaking tinutukoy nila at ang may kagagawan ng pagkakaospital ni Aki. Nilapitan ni Sakuragi ang lalaki na nakatingin din sa kanya ng masama. Anong ginagawa ko sa iyo? Bakit mo ako pinapahuli? Tanong ng lalaki kay Sakuragi. Hinawakan naman ni Sakuragi ang panga nito ng mahigpit. Nang dahil sa iyo, na-ospital ang girlfriend ko. Gusto ko lang pagbayarin ka sa ginawa mo sa kanya. Anas ni Sakuragi, bago pa balyang tinulak ang ulo nito palayo. Pagkatayo ni Sakuragi, tiningnan niya ang walang malay na matanda na nakahiga sa semento, ang mismong tatay ni Aki. Masamang-masama ang tingin ni Sakuragi dito. Gusto niya itong lumpuhin, saktan. Yung galit na nararamdaman niya sa kanyang kalooban, hindi man lang nabawasan. Bigla muling sumagi sa isipan ni Sakuragi ang sinabi ng kanyang nobya dahil sa tatay nito. Gusto niya rin magalit sa nobya dahil sa pagiging selfish nito.
Hindi nito naisip na sasaktan din siya sa mga oras na iyon. Alam naman ni Sakuragi kung gaano nito kamahal ang ama, pero mahal na mahal din niya ang kanyang lolo. Bumuga ng marahas na hangin sa Sakuragi bago nilapitan ang matandang nakahiga sa sahig. Pa-squat siyang napaupo sa harapan nito bago walang emosyong pinakatitigan ang kalagayan nito ngayon. Ano nga kaya ang sasabihin dito ni Kotaro kay Sakuragi? Mapagbibigyan kaya ni Sakuragi ang hiling dito ni Aki na huwag tapusin ang buhay ng kanyang ama? Kaya ito ang dapat nating aabangan mga fam sa next na episode. Maraming salamat.